Hello, good morning. Welcome back again sa ating Book of Life in My Life. So today, magbabahagi tayo ng isang verse sa Biblia. So mga kapatid, ipapaliwanag natin yung nakasulat sa Isaiah chapter 49 verse 16. Ito yung mga bagay na napakaganda ho pag ating lang maunawaan. Napakagandang gawing inspirasyon para sa araw-araw natin na kabuhi. Ayon sa Isaiah chapter 49 verse 16, narito aking inukit ka sa mga palad ko, ang iyong mga kuta ay laging nasa harap ko. So, ibig sabihin mga kapatid, ito yung sagot ni Lord sa sinasabi niya sa atin na ni minsan hindi tayo nakakalimutan ng mahal na Diyos. No? Ibig sabihin, ni minsan hindi tayo binitawan ng mahal na Diyos. Kaya yun din ang gagawin natin sa mga sarili natin. Huwag na huwag tayong bibitiw kasi ang mahal na Diyos ay talagang inukit niya na sa palad ang ating mga buhay, ang ating mga sarili. Nung ipinako si Jesus Christ sa cross, may butas yung mga palad niya. At sa mga butas na yun mga kapatid, nakasulat ang mga pangalan natin dyan. Kaya sa bawat rahidya, bawat kahirapan, bawat sakripisyo natin sa kabuhi natin, huwag ho tayo mawala ng pag-asa kasi nandyan ho yung mga kamay ni Jesus Christ na maghawak ho sa atin. Hindi ho tayo pinababayaan ng mahal na Diyos kahit ni minsan. Nasa palad ho tayo, nakaukit ho yung ating mga pangalan. Sapagkat mga kapatid, binili na ng mahal na Diyos yung halaga natin. Nasa mga palad niya, binili niya na tayo ng kanyang dugo at siya ay nilansang sa cross para sa atin. Kaya mga kapatid, kahit kalimutan natin ang mundo, kahit kalimutan ka ng mundo, hindi ka kinalimutan ng Diyos kasi mga kapatid, nakaukit na yung pangalan natin sa kanyang kamay. Kaya sa tuwing titingin tayo sa kamay ng ating Panginoong Hesus, makikita natin, no, na isa ho tayo dyan. Kasi nakikita natin mga kapatid, kahit tulog tayo, kahit umiiyak tayo, kahit pagod tayo, nasa palad tayo ng mahal na Diyos. Iyong kuta at laging nasa harap ko, ito yung kuta. Mga kapatid, ito yung pader ng lungsod, bahay, pamilya, buhay natin. Ibig sabihin mga kapatid, 24 oras, binabantayan tayo ng mahal na Diyos. Yung mga problema natin, pera, pinansyal, pagkain, sakit mga kapatid. Huwag ho tayo mag-alala kasi ho, nasa harap tayo ng mahal na Diyos at binabantayan ho tayo ng mahal na Diyos. Hindi tayo kinakalimutan ng mahal na Diyos. Salmo chapter 121 verse 4. Diyan ho, hindi siya natutulog sa pagbantay ho sa atin. Mga kapatid, bakit no ibinigay sa atin ngayon ito ng mahal na Diyos? Dahil mga kapatid, pagod na ho tayo lumaban dito sa buhay sa mundo, pagod na ho tayong problema ng mga pinansyal natin, mga pagkain natin kung saan ho tayo kukuha. Lahat ng mga pagsubok, naranasan na ho natin, lumalaban tayo mga kapatid. Ang dapat nating tatandaan, lalaban ho tayo na kasama natin ang mahal na Diyos. Huwag na huwag ho tayo susuko. Huwag na huwag ho tayo magdamdam na pag mayroong kapaitan, mayroong problema, mayroong mga pinansyal, nagagalit tayo, nangungutang tayo, pag hindi tayo bibigyan, nagagalit tayo, naghahanap tayo ng paraan, pero ang gulo ho ng isip natin. Lagi ho natin tatandaan mga kapatid na nakaukit tayo sa palad ng mahal na Diyos na kung saan bawat problema natin, bawat nilalaman ng puso't isipan natin ng mga problema, nandyan na ang mahal na Diyos, handa ho tayong tulungan. Ibig sabihin mga kapatid, sa listahan ni Lord, sa mga sugat ng kanyang katawan at sa butas ng kanyang palad mga kapatid, nakaguhit yung ating pangalan. Mga kapatid, hawak-hawak tayo ng mahal na Diyos. Hindi tayo mahuhulog sa kahit anuman nga problema,
hindi tayo maliligaw. Kasi mga kapatid, nakaukit ang pangalan natin sa mga palad ng ating mahal na Diyos. Ang dapat lang natin gagawin, mga kapatid, kilalanin natin ang mahal na Diyos, ang lahat sa Panginoong Hesukristo, ang lahat ng mga pangako, ang lahat na sinasabi ng mahal na Diyos ay ating susundin upang hindi ho tayo mabibitawan. Mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang mahal na Diyos talaga hong nagsakripisyo para ho sa kaligtasan natin. Kaya wag ho tayo give up, mga kapatid, no? Alam mo ba na mahal tayo ng mahal na Diyos. Kahit saan man na ang gulo sa kabuhi natin. Hindi tayo binibitawan ni Lord. Tayo lang ang naglalayo sa Kanya ng ating sarili. Dahil sa makamundong mga kasalanan, makamundo na inuuna natin lagi. Mga kapatid, unahin natin ang mahal na Diyos upang makakamta natin ang mga biyaya mula sa Diyos pag inuna natin ang mahal na Diyos. Alam mo pa mga kapatid, umiiyak ako. Kasi sa sariling buhay ko, naalaala ko mga kapatid, yung mga gabay, yung mga biyaya, yung mga mirakulo sa kabuhi ko na naranasan ko mula bata. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon, talagang hindi ako bibitaw sa mahal na Diyos. Kasi pag wala ang mahal na Diyos, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gagawin. Kaya mga kapatid, talaga sa sarili ko, sa buhay ko, inaasa ko ang lahat sa mahal na Diyos. Inaasa ko ang lahat sa mahal na Diyos. Lahat na pangangailangan ko, lahat na nangyayari sa buhay ko, lahat na mga bagay, inuuna ko lagi ang mahal na Diyos. Kasi mga kapatid, lagi natin tatandaan, protektado tayo ng mahal na Diyos. Siyang tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan ay manatili sa ilalim ng kapangyarihan. Makikita ho natin yan sa awit 91 verse 1. Yes mga kapatid, tabunan niya ako ng kanyang kapa. Yan yung sinasabi ni Lord sa atin na makikita natin sa awit 91 verse 4, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manggagaling ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Mga kapatid, hindi tayo mapapaano, hindi tayo mamamatay sa hirap, hindi tayo masisira sa mga pagsubok kasi nakatago tayo mga kapatid sa kapa ng mahal na Diyos. Tatandaan mo yan. Alam mo ba mga kapatid, ang mga bagay na yon, hindi ho tayo pababayaan ng mahal na Diyos. Nakatago ho tayo, nakasulat, nakaukit ang ating mga pangalan sa palad ng mahal na Diyos. Isa lamang ang gagawin natin, magbalik loob tayo, manampalataya tayo at magtitiwala sa mahal na Diyos. Amen? Amen. Kapatid, kita-kita tayo sa live ko mamaya at nagpapasalamat ako sa inyo sa mga tao na bumabalik-balik, nanonood, nakikinig ng live ko. Mga kapatid, yan lahat ay tinatawag na chapter ng buhay ko, chapter ng book of life of my life, mga kapatid, na realidad na nangyayari sa kabuhi ko. Mga kapatid, manalangin tayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesukristo dahil sa biyaya na ibinigay ng Panginoon sa akin, mga biyaya na talagang ikinabubuhay ko hanggang ngayon at inaasahan ko. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa mahal na Diyos dahil nakasulat sa Isaiah chapter 49 verse 16, salamat kasi nakasulat sa palad ni Jesus Christ ang mga pangalan natin. Mga kapatid, salamat dahil sa tuwing panghihina natin, nandyan ang mahal na Diyos. Alam na mahal na Diyos yung mga dapat niya gagawin sa mga katawan, sa mga tao na nampalataya sa Kanya. Mga kapatid, mapalad ho tayo na nampalataya at binabantayan ng mahal na Diyos araw-araw sa buhay natin. Magpasalamat tayo sa mahal na Diyos dahil ho sa araw-araw ng mga biyaya na mayroon ho tayo, sa buhay na mayroon tayo, sa araw-araw na nagagawa natin ang dapat natin gagawin hanggang sa pagdumating ang gabi at sa ating panibagong buhay, sa panibagong umaga. Dahil lagi nating tatandaan, ang araw ay may isang araw na biyaya ng lakas na ibinigay ang mahal na Diyos at
kinabukasan, ibang lakas, ibang araw ang ating haharapin. Amen? Amen.